Isang eroplano ang lumilipad sa maliwanag at maaraw na kalangitan. Ang mga kargamento ay nagmamadaling dalhin ang mga bagahe sa kani-kanilang destinasyon. Paan ng tao ang lobby, naglalakad dito at doon. Sa gitna nila, makikita ang isang lalaki na may makulay na Hawaiian shirt na papalabas ng airport. Kasama niya ang isang babaeng katamtaman ang tangkad na may kulot na buhok, at nasa gitna nila ay isang binatang may malaking malita at may suot na fanny pack. Sabay-sabay silang lumabas ng airport bilang isang pamilya, isang ama, isang anak, at isang ina. Masiglang sinabi ng ama na iba talaga ang hangin sa South Korea. Natawa ng bahagya ang ina at pinaalalahanan siya na huwag magsalita ng ganoon, kung hindi ay baka mapahamak sila. Ngunit sumigaw ang binata na parang tinatawag silang magkakampi, tinatanong kung kailangan ba talaga nilang magsuot ng ganoong katawang damit. Hinaplos ng babae ang ulo ng binata ng marahan, sabay yakap at tinawag siyang gwapo. Binalaan din ng binata na hindi rin siya pwedeng magsalita ng ganoon sa lugar na ito. Maya-maya, sumakay ang pamilya sa isang taxi upang umalis sa airport. Nakakita sila ng maraming tanawin gaya ng Seoul Tower, Spiral Tower, at iba pang napakalalaking gusali. Patuloy ang matandang lalaki sa pagturo ng masigla. Nadala ang lahat sa taxi, nakangiti ang ina, inis ang anak, at ang driver ng taxi ay napangiti rin sa kasayahan ng ama. Nang alisin ng ama ang kanyang salamin, tumawa siya ng malakas at tinanong kung lahat ba ng gusali sa South Korea ay ganoon kataas. Nanatiling kalmado at masaya ang ina, habang sobrang inis ang anak. Biglang napatawa ang driver at tinanong ang matandang lalaki kung bumisita ba siya muli sa Seoul matapos ang napakahabang panahon. Sagot ng matanda na ito ang unang beses nilang bumisita sa Seoul. Lubos na nagulat ang taxi driver, ngunit bago pa siya makapagsalita, may kamay na biglang humawak mula sa likod. Kamay iyon ng ina. Hinailan niya pabalik ang ama gamit ang seatbelt at tinakpan ang sitwasyon sa pagsasabing napakaganda ng mga gusali. Hindi naintindihan ng taxi driver ang nangyari at lalo pang nalito. Pauinggan lingon siya at nakita ang matandang lalaki na tahimik na nakaupo, nakatingin sa labas na walang imek. Sinubukan ng ina na basagin ang katahimikan sa muling pagtawa, ngunit ang binata ay nakasimangot lamang at nakatingin sa bintana. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Isang matayog na skyline na may 2 tore. Namangha ang ina sa kagandahan ng lugar, at laking gulat niya nang sabihin ng ama na ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng higit $4 milyon. Nang marinig ang presyo, napaisip ang binata kung gaano ito kahanga-hanga. Habang naglalakad sila papasok sa gusali, nilapitan sila ng isang tao na nakasuot ng uniforme ng pulis, isang gwardya. Tinanong sila nito kung aling unit ang pupuntahan nila, dahil hindi sila pwedeng pumasok ng walang visitor's pass. Sandaling pinagmasdan ng 3 ang gwardya. Ngumiti ang ina at nagbigay ng magiliw na bao upang pakalmihan ang sitwasyon. Itinuro naman ng ama ang pinakataas, at sinabing doon sila pupunta, sa pinakamalaking bahay na kanilang tinitirhan. Lubos na nagulat ang gwardya. Ipinaliwanag ng ina na bagong lipat lang sila noong nakaraang buwan. Ngunit ang gwardya ay pinagpawisan ng husto. Pagkatapos, naputol ang eksena at lumipat sa isang malawak na kuha ng Seoul International High School. Sa loob ng klase, ipinakilala ng guro ang binata, sinasabing may bagong transfer student na sasama sa kanila sa araw na iyon. Medyo nagulat ang mga estudyante nang marinig na siya ay transfer student at hindi exchange student, na siyang karaniwan. Ang balitang ito ay gumising sa lahat, pati na sa mga nasa hulihang upuan. Ipinaliwanag ng guro na ang katotohanang pinayagan siyang makapasok sa kanilang advanced class ay sapat na para malaman ang kanyang kakayahan, at hiniling sa lahat na makisama. Tumalikod ang guro sa binata at tinanong kung bakit siya nag-aatubili, hindi ba siya magpapakilala. Tahimik muna ang binata bago nagsalita. Pagkaraan ng maikling sandali, ipinakilala niya ang sarili. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Kang Ji-hoon at nakiusap na alagaan siya ng lahat. Sa hulihan ng klase, may isang babaeng biglang nagsabi na ang cool niya at siya mismo ang type niya. Nagtawanan ng mga kaklase, biro nila ay nakuha na agad ni Lee Ara ang interes sa kanya. Pinaalalahanan ng guro ang lahat na wala silang maraming oras, kaya kailangan na nilang magsimula agad. Lumakad si Kang Ji-hoon papunta sa isang upuan, hinayla ito,
at umupo sa tabi ng isang lalaking may kayumangging buhok. Ang lalaking may kayumangging buhok at ang kanyang kaibigan ay nakatingin ng masama sa bagong dating. Tinanong ng guro si Kang Ji-hoon kung kaya ba niyang makasabay sa mga aralin, dahil ito ay second year, second semester na. Nanahimik lang si Kang Ji-hoon at walang sinabi. Dahil walang sagot, nagsulat ang guro ng isang problema sa pisara at tinanong siya kung kaya ba niyang lumapit upang sagutin ito. Ngunit kahit hindi siya tumayo, tiningnan lang ni Kang Ji-hoon ang problema at, makalipas ang ilang sandali, habang nakaupo pa rin, bigla niyang binanggit na ang sagot ay 24 minuto pasado alas 2. Nagulat ang guro sa ganoong kabilas na sagot. Ang ibang estudyante sa klase ay nagsimulang sagutin ang problema sa kanilang kwaderno para makasiguro. Ang unang nakatapos ay tinaas ang kanyang kamay upang ipaalam sa guro. Habang nakatingin na parang hindi makapaniwala, sinabi niya sa guro na tama si Kang Ji-hoon. Hindi pa rin makapaniwala ang guro sa kanyang nakita, na si Kang Ji-hoon ay nakasagot ng ganoong kataas na antas ng problema sa isip lamang, at sa napakaikling oras. Maging ang lalaking may kayumangging buhok ay tumingin sa kanya ng nagulat. Ang mga estudyanteng nasa unahan ay hindi rin mapigilan ang kanilang pagkagulat. Napangiti ng malaki si Lee Ara, iniisip na mas lalo siyang naging tipo niya. Hindi alam ni Kang Ji-hoon ang lahat ng atensyon na nakukuha niya. Tahimik lang siyang nakaupo, ngunit iisa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan, na tiyak niyang matatapos ang kanyang misyon. Dito nagsimula ang isang flashback. Isang batang payat at nanlalate na si Kang Ji-hoon ang nakitang hingal na hingal habang tumatakbo ng hindi humihinto, at may pulis na nakamasid sa kanya mula sa likod. Makalipas ang ilang eksena, makikita siyang nakapalibot sa maraming aklat na pangmataas na antas, sabay-sabay na nag-aaral, habang ang mga armadong pulis ay patuloy na nakabantay sa kanya. Maging ang paggamit ng malalaking sandata, tulad ng kutsilyo, ay hindi ipinagbabawal. Ginamit ni Kang Ji-hoon ang kutsilyo upang paulit-ulit na atakihin ang isang puno, pinapraktes ang mga galaw. May isang pulis na nakamasid sa kanya. Pagkatapos, 3 target sa mga puno ang tinamaan ng sobrang eksakto. Sa puntong ito, lumaki na si Kang Ji-hoon bilang isang binata na may lakas at kahusayan, malayo sa dati niyang mahina at payat na anyo. Madali na siyang makatakbo ng hindi hinihingal ng husto. Nakita iyon ng pulis na may peklat sa mukha, at tahimik lang itong yumuko ng ulo. Samantalang si Kang Ji-hoon ay nakatayo lang, bahagyang hinihingal pa rin. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kapwa tahimik na nakatayo, walang ginagawa. Biglang, sa isang iglap, sumugod si Kang Ji-hoon sa opisyal, may hawak na kutsilyo at handang umatake. Ngunit na-block ng opisyal ang kanyang kutsilyo at bumawi ng isang sipa. Ginamit ni Kang Ji-hoon ang kanyang braso upang harangin ito at hindi tumama sa kanyang mukha. Nang bumaba ng kaunti si Kang Ji-hoon, sinamantala ng opisyal ang pagkakataon at itinapat ang kutsilyo sa sentido niya. Halos tumama na ito sa kanyang mata, pero dahil sa mabilis niyang reflexes, bigla siyang yumuko upang maiwasan ang atake. Gayunman, hindi niya ito lubos na naiwasan, dahil nagkaroon siya ng hiwa sa noo. Pagkatapos ng salpukan, sabay nilang hinampas ang isa't isa gamit ang mga talam. Biglang tinawag ng pinuno si Agent Pito, sinasabing may nakatalaga na sa kanyang misyon at ang lokasyon ng operasyon ay South Korea. Mahigpit na binalaan siya ng opisyal na ang misyong ito ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 10 taon, o higit pa. Ang kanyang misyon ay pasukin ang mataas na lipunan ng South Korea. Nagulat si Kang Ji-hoon sa bigat ng tungkulin. Ipinagpatuloy ng opisyal ang paliwanag na kailangan niyang bumuo ng pinakamahuhusay na koneksyon sa politika at ekonomiya. Pagkatapos niyang magawa iyon, ang kanyang misyon ay maghintay ng utos mula sa partido. Bumagsak ang isang patak ng pawis sa sentido ni Kang Ji-hoon nang marinig ang bigat ng misyon. Muling sumigaw ang opisyal, tinatanong kung naintindihan ba niya o hindi. Agad na sumaludo si Kang Ji-hoon at sumigaw, "Yes, sir." Habang siya'y nakasaludo, napansin niyang may 2 opisyal na papalapit sa kanya. Isa roon ay isang matipunong lalaki na nasa edad 40, at ang isa pa ay isang babae na nakasuot ng kanyang wanguyongs. Inutusan siya ng opisyal na sila ang magiging mga kasama niya sa pagtupad ng misyong ito. Lumingon si Kang Ji-hoon para makita ang mga tinutukoy na kasama. Sabay na yumuko ang 2 opisyal,
na para bang may pinapahiwatigan silang kasunduan. Ang punong opisyal, hawak ang kanyang sombrero bilang tanda ng paggalang, ay yumuko rin bilang tugon. Ngunit si Kang Ji-hoon ay hindi yumuko kahit kaunti. Sa halip, nakatayo lamang siya roon at nakatitig sa kanilang dalawa ng may pagbabanta. Naintindihan ng dalawang kasama ang kanyang tugon at nagsimangot ang kanilang mga mukha. Hawak ng lalaking opisyal ang kanyang sombrero, tinatakpan ang mukha. Bumalik sa kasalukuyan, nakatanaw ang ama sa bintana patungo sa tanawin ng lungsod, habang papalapit naman ang ina sa kanya. Tinanong siya nito kung may liligaw ba talaga nila si Kang Ji-hoon. Napansin ng ama na nakatayo siya sa kanyang likuran, kaya't lumingon ito. Nakita niya ang ina na may lungkot na ekspresyon, para bang iiyak na. Hinawakan niya ang kamay nito, pinakalma at sinabihang huwag magmadali at magpasensya. Kailangan nilang dahan-dahanin ang lahat, dahil sa ngayon, sapat nang nailabas nila si Kang Ji-hoon mula sa impyernong iyon. Bumalik tayo sa paaralan, kung saan makikitang nagtipon ang mga estudyante sa paligid ni Kang Ji-hoon. May isa sa mga babae na nagsabi na si Liara ay may interes sa kanya. Nalito si Kang Ji-hoon at tumingin-tingin para makita kung sino ang tinutukoy, ngunit patuloy siyang kinukulit ng tatlong babae. Tinanong siya kung bakit siya lumipat sa panahong ito ng taon, paano siya nailipat dito, o saan siya galing. Habang tumatagal, lalong naging personal ang mga tanong nila. Isa pa nga ang nagsabi na kung galing siya sa ibang bansa, malamang na ang kanyang ama ay nasa Ministry of Foreign Affairs sa bansang tulad ng England o Amerika. Ngunit hindi nakasagot si Kang Ji-hoon ng kahit ano at tuluyang na-overwhelm sa tuloy-tuloy na pagtatanong. Maya-maya, may isa pang lumapit kay Kang Ji-hoon. Biglang tumabi ang mga babaeng nakapaligid sa kanya at yumuko bilang paggalang. Si Liara iyon. Lumapit siya kay Kang Ji-hoon na nakalagay ang mga kamay sa kanyang bewang. Nagbigay siya ng mainit na ngiti at binati ito, ipinakilala ang sarili gamit ang kanyang buong pangalan, Liara. Sa halip na hayaan siyang magsalita, inunahan siya ni Liara, sinasabing ang pangalan niya ay Kang Ji-hoon, hindi ba? Ngunit si Kang Ji-hoon ay nakatitig lamang sa kanya nang walang sagot. Bigla siyang napaisip ng malalim at nagkaroon ng flashback. Nasa ibabaw ng mesa, sinusuri ni Kang Ji-hoon ang ilang dokumento tungkol kay Liara, na naglalaman ng lahat ng impormasyon niya. Habang patuloy niyang tinitignan ang mga dokumento, dumating ang kanyang kasamang tinatawag niyang, ama, dala ang isa pang tumpok ng mga papel. Sinabi nito na ito'y mga karagdagang target files na kailangan pang aralin, at higit pa ito sa kanilang inaasahan, kaya dapat mag-ingat si Kang Ji-hoon. Pagkasabi nito ay ibinagsak niya ang mga papel sa sahig. Nang makita ito, nagpasalamat si Kang Ji-hoon ng malaki. Ngunit sinabi ng kasamang ama na dapat muna niyang baguhin ang kanyang tono sa pagsasalita. Nalito si Kang Ji-hoon kung ano ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ng kasamang ama na kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pagsasalita upang magmukha siyang tunay na galing sa lugar na ito. Humingi ito ng kumpirmasyon kung naintindihan ni Kang Ji-hoon. Kahit hindi kumurap o binaba ang kanyang tingin, sumang-ayon siya. Pagbalik sa kasalukuyan, nakilala niya si Liara dahil para sa kanya, si Liara ang pinakamahalagang target. Si Liara ay kabilang sa 1% ng 1% dahil siya ang anak ng pinakamalaking korporasyon sa South Korea, ang Samjong Group, isang multinational company na may pinakamataas na market cap. Ang misyon niya ay mapanatili ang magandang relasyon kay Liara, upang balang araw ay makakuha siya ng mga personal na sikreto ng Samjong Group. Dahil sa matagal na katahimikan ni Kang Ji-hoon, tinanong siya ni Liara, ganyan ka ba palagi? Laging tikom ang bibig. Pinapaalala sa sarili ang kanyang misyon, naghanda si Kang Ji-hoon at sumagot sa kanya. Inilabas ni Liara ang kanyang cellphone at tinanong siya tungkol sa kanyang Instagram account para ma-follow siya. Nanlaki ang mata ni Kang Ji-hoon at natulala sa hiling na iyon. Nakita ng mga babae ang kanyang reaksyon at nagtanong kung wala ba talaga siyang Instagram account. May isa pang ang nagbiro na baka galing siya sa North Korea. Napabuntong hininga si Liara at iniabot ang kanyang kamay, humihingi ng kanyang telepono para kahit papaano ay makuha niya ang numero nito. Ngunit hindi alam ni Liara kung gaano talaga kahanda si Kang Ji-hoon para sa misyong ito, wala talaga siyang kahit sariling cellphone. Nabahala si Liara at ang ibang mga babae sa kanyang reaksyon, at napilitan silang isipin ang pinakamasama, na wala talaga siyang cellphone.
Pawis na pawis si Kang Ji-hoon, lubhang natatakot na baka matapos ang kanyang misyon bago pa man ito magsimula. Hindi na malaman ni Lee Ara kung ano ang sasabihin. Tumingin siya sa paligid at nagtanong kung siya ba ay parang taong gubat na ni hindi nagmamay-ari ng cellphone. Tinitigan niya ito ng may pagkadismaya at wala nang sinabi pa. Makalipas ang ilang sandali, tumalikod siya at umalis. Nanlungo si Kang Ji-hoon. Nakita niyang gumuho ang kanyang misyon sa harap ng kanyang mga mata, kahit bago pa ito magsimula. Yung dalawang lalaki sa sulok ay hindi binitiwan ang pagkakamali niya at patuloy na pinagtatawanan siya. Ang iba pang kaklase ay nag-uusap din kung bakit wala pa siyang cellphone, ang ilan pa nga ay nagsasabi na baka sobrang istrikto ng mga magulang niya. At bigla, kahit wala naman siyang ginagawa, lahat ng nakapaligid kay Kang Ji-hoon ay nagsialisan. Si Kang Ji-hoon ay nakatayo lang, mahigpit na nakasara ang mga kamao, hindi alam ang gagawin. Napagtanto niya na ang una niyang kakailanganin ay isang cellphone, dahil nawawala siya sa Instagram at baka mapagkamalan pang tagahilaga. Pagkatapos ng klase at pauwi na siya sa kanyang high-rise apartment, ang mga bagay na paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ay, Instagram, cellphone, North Korea. Instagram, cellphone, North Korea, paulit-ulit. Para siyang zombie habang naglalakad sa kalsada, hindi man lang namamalayan ang nangyayari sa paligid niya. Bigla na lang may malalakas na ingay sa paligid. Lumingon si Kang Ji-hoon para tingnan kung ano ang nangyari. Nakita niyang maraming bodyguard ang nakatayo sa tabi ng mga mamahaling kotse, naghihintay sa kung sino man. Habang nakatingin siya, isang kaklase niya ang dumaan sa harap niya. Isang dalagang may mahabang itim na buhok ang naglakad papunta sa isa sa mga mamahaling sasakyan. Inaayos lang niya ang kanyang buhok, hindi lumilingon kahit saan, nakatitig lang sa lupa. Nakilala agad siya ni Kang Ji-hoon bilang ang Priority Zero, mas mataas pa kaysa kay Priority Isang Lee Ara. Ngunit bago pa siya makakilos, isang dambuhalang bodyguard ang hamarang sa harap niya, tinatakpan ang kanyang paningin. Ang bodyguard na ito ay masyadong malaki at matangkad, halos imposibleng pantayan. Para bang nang aasar, lumingon ang bodyguard pababa, tinitingnan si Kang Ji-hoon. Ngunit hindi nagpatalo si Kang Ji-hoon, tumingin din siya pabalik ng may parehong tapang. Habang nakapalibot ang lahat ng gwardiya, isa sa kanila ang nagbukas ng pinto ng Lexus at inanyayahan ang dalaga na sumakay. Isa-isa, pumasok ang mga bodyguard sa mga luxury cars. Sa harapan niya, nakita niyang naglakad si Lee Ara kasama ang sarili nitong mga bodyguard patungo sa isa pang mamahaling kotse. Nagbigay galang ang mga bodyguard sa isa't isa at nagpasalamat sa kanilang trabaho. Lahat ng mga babae ay sumakay na rin, pati ang kani-kanilang mga gwardya. Yumandar na ang mahabang hanay ng mga luxury cars. Nakatayo lang si Kang Ji-hoon, nakatitig sa kanila habang papalayo ang mga sasakyan. Namangha siya sa matinding agwat ng yaman na nakita niya at napakunot noo. Paalis na sana siya nang biglang may kamay na umatake sa kanyang mukha na may intensyon siyang saktan. Ito ay ang lalaking may kayumangging buhok. Sinubukan nitong itulak ang mukha niya palayo, sinisigawan pa siya na umalis. Pero nagamit ni Kang Ji-hoon ang kanyang mabilis na reflexes para umiwas, kaya hindi siya nataman. Nagulat ang kayumangging buhok na lalaki sa bilis ng kanyang reaksyon, at napasabi ng, ano to? Pero nanahimik lang si Kang Ji-hoon, nakatitig lang sa kanya. Nang gigigil, sinabi ng lalaki na nakakainis talaga siya. Ngunit lumabas na isa rin pala itong sobrang mayamang bata, at ang bodyguard nito ay umuko pa at nagpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa sa paaralan ngayong araw. Nakita ni Kang Ji-hoon ang kayumangging buhok na lalaki at ang bodyguard nito na naglakad papunta sa isang mamahaling Mercedes G-Wagon. Pagkaalis ng lahat ng mayayamang estudyante, nagsimulang tumawid ang ibang mga mag-aaral pauwi. Nakatayo lang si Kang Ji-hoon, iniisip ang lahat ng kanyang nasaksihan. Bigla na lang, isang lalaki na may bowl cut na buhok na natatakpan ng mga mata ang tumawag sa kanya. Mula sa kanyang impormasyon, naalala ni Kang Ji-hoon na ito si Jang Dong-woo. Siya ang apo ng Minister of Justice na kinatawan ng Hansen Law Firm. Ang kanyang ama ay ang No. Isang district prosecutor ng Seoul na kandidato rin para maging prosecutor general. Ang kanyang ina naman ay chief judge ng Seoul High Court. Kaya, halos buong pamilya nila ay nasa larangan ng batas.
Sinabi ni Jang Dongwoo na ang kalsadang iyon ay laging nagiging masikip dahil sa mga mayayamang bata na umuwi. Tinitigan lang siya ni Kang Ji-hoon. At dahil nakita niyang walang sasakyan si Kang Ji-hoon, inalok niya itong isabay pauwi. Nag-isip muna si Kang Ji-hoon kung tatanggapin ba niya ang alok o hindi. Sa reaksyon niya, naisip ni Jang Dongwoo na baka lumampas siya sa limitasyon. Pero tinanggap ni Kang Ji-hoon ang alok, sabay sabing magiging malaking utang na loob niya iyon, na labis na ikinatuwa ni Jang Dongwoo. Habang nasa biyahe, tinanong ni Jang Dongwoo kung saan niya gustong ibaba si Kang Ji-hoon, at nang hindi masyadong nag-iisip. Sinagot lang ni Kang Ji-hoon na gusto niyang ibaba siya sa Banpo Blue Tower. Narinig iyon ni Jang Dongwoo at binigyan siya ng malaking ngiti, sabay sabi na nakatira rin siya sa napakagandang lugar. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Jang Dongwoo, buong pangalan, at ganoon din ang ginawa ni Kang Ji-hoon. Inutusan ni Jang Dongwoo ang driver na ibaba muna si Kang Ji-hoon sa tower at pagkatapos ay ibalik silang dalawa sa academy. Bahagyang tumango ang driver bilang respeto. Tahimik lang silang lahat na nakasakay sa sasakyan, samantalang si Jang Dongwoo ay hindi mapakali, patuloy na kinakabahan sa kung ano. Pagharap niya, tinawag niya si Kang Ji-hoon. Habang kinakabahan at nag-aalangan, tinanong niya si Kang Ji-hoon tungkol sa problemang pang-math kanina, yung sinusubukan nitong lutesin, at paano niya iyon nagawa ng ganoon kabilis. Sandaling nag-isip si Kang Ji-hoon kung ano nga ba ang tinatanong ni Jang Dongwoo, pero sa sumunod na saglit ay bigla itong umatras, sabay sigaw ng sorry sa pagtatanong. Namanghalang siya na nagawa ni Kang Ji-hoon na lutesin ang sequence problem ng mental at napakabilis. Ipinaliwanag ni Jang Dongwoo na kaya siya ganoon kakinakabahan at ka-excited ay dahil mahina talaga siya sa math. Ngunit nakita ito ni Kang Ji-hoon bilang pagkakataon kaya tinanong niya si Jang Dongwoo kung gusto ba nitong siya mismo ang magturo. Hindi makapaniwala si Jang Dongwoo sa narinig. Nilinaw ni Kang Ji-hoon na handa siyang turuan ito, at isasama niya na rin kung paano ito masosolusyonan ng mental. Sa narinig, nagliwanag ang mukha ni Jang Dongwoo sa sobrang tuwa. Paulit-ulit pang napapahajijek habang naglalakbay sila. Nang matanto niya na tuturuan nga siya ni Kang Ji-hoon, kahit hindi ito ngumiti ng lantaran, tuwang-tuwa siya sa loob at iniisip na magiging maayos ang lahat. Pero parang tanga, bigla niyang natanong kay Kang Ji-hoon kung totoo bang wala talaga itong cellphone o gumagamit ng Instagram. Napatigil si Kang Ji-hoon sa pagkagulat. Samantala, sa kabilang kalsada, sakay ng Blue Rolls-Royce ni Liara, kasama niya ang kanyang bodyguard na siya ring driver. Tinawag niya ito para magtanong. Sumagot ang bodyguard at nagtanong kung ano ang nais niyang malaman. Ipinaalam ni Liara na may batang lumipat ngayong araw at gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ito. Nais ng bodyguard na suriin muna ang panganib ng sitwasyon, kaya tinanong niya kung gusto bang gamitin ang investigation department para magsiyasat ng lubusan. Pero tinanggihan ni Liara ang mabigat na investigasyon. Sinabi niya na gusto lang niyang malaman kung ligtas ba na makisama ang bagong estudyanteng iyon sa kanya, at wala nang iba pang tanong. Tiniyak ng bodyguard na makukuha niya ang ulat bago matapos ang gabi. Napatuloy lang sa pagngiti si Liara sa kanyang isipan. Pagbalik sa bahay ni Kang Ji-hoon, mainit siyang sinalubong ng ina-comrade, tinatawag siyang anak. Nabigla si Kang Ji-hoon sa ganoong reaksyon mula sa kanya. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit nang hindi binabali ang kanyang karakter, sinabi ng ina-comrade na kung siya ang bumati muna, dapat sagutin din siya ni Kang Ji-hoon ng mainit na bati tulad ng, "Nandito na ako galing sa school, mom." Tahimik lang ang ama-comrade at nagpatuloy sa pagbabasa ng dyaryo. Napatigil si Kang Ji-hoon, ngunit makalipas ang ilang sandali, na may nakakahiyang ekspresyon, sinabi niya na nakauwi na siya mula sa school. Ginawang biro ng ina ang kanyang pagkahiya at sinabi iyon ng malakas. Ngunit agad niyang iniba ang usapan at tinulak si Kang Ji-hoon para puntahan at tingnan ang kanyang silid. Hindi pa rin alam ni Kang Ji-hoon kung ano ang nangyayari, ngunit tiniyak ng ina na maiintindihan niya kapag nakita na niya ito. Pagpasok niya sa silid, tuluyan siyang natulala. Isang napakagandang study room ang bumungad sa kanya, may malinis na desk, mga kahon, at makukulay na dekorasyon sa paligid. Sa kanyang mesa ay may 3 gadgets, isang laptop, isang tablet, at isang smartphone para sa kanya. Ang kama niya ay isang magandang bunk bed na may hagdang nakaayos sa gilid. Maraming posters sa dingding,
kasama ang isang musical keyboard sa tabi. Habang tinitingnan ng silid, tinanong ni Kang Ji-hoon kung pinapayagan ba silang aksayahin ang pondo ng operasyon sa ganitong paraan. Ngunit malakas lang na tumawa ang ina. Sinabi niyang lahat ng ito ay mahalaga para sa misyon dahil kailangan nilang magpakitang tao na ang pamilya nila ay sobrang mayaman. Lumapit si Kang Ji-hoon sa mesa para tingnan ang mga electronic device na ibinigay sa kanya. Ang una niyang kinuha ay ang smartphone. Patuloy lang siyang nakatitig sa smartphone habang patuloy ding humahagikak ang kanyang ina. Pero medyo nalito siya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Nang lumingon sa kanya, tinanong siya ni Kang Ji-hoon kung alam ba niya kung ano ang Instagram, tinawag pa siyang ma'am. Tumingin din ang ina sa kanya nang walang kaalam-alam, hindi naiintindihan kung ano ang tinatanong. Ngunit biglang lumabas ang ama mula sa likuran na may mayabang na ngiti sa mukha, itinuro ang sarili habang nakangiting malaki. Ipinahayag niyang siya ang magtuturo tungkol sa Instagram. Napatawa ang ina sa kasigasigan nito, pero nalito si Kang Ji-hoon. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, makikita ang isang babae na basang-basa ng pawis matapos ang mabigat na workout sa gabi. Siya si Lee Ara. Nagtatrabaho siya sa katawan, tumatakbo sa gabi upang pagpawisan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin niyang may nakatayo sa kaliwa niya. Ito ang kanyang personal na butler, sekretaryo, bodyguard, na yumuko bilang paggalang sa kanya. Ibinigay niya ang isang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ama ni Kang Ji-hoon. Ang pangalan niya ay Steve Kang. Isa siyang second-generation Korean-American, CEO ng cryptocurrency na 11 coin, na kilala bilang isa sa nangungunang 5 cryptocurrency sa buong mundo. Tinatayang ang kasalukuyan niyang yaman ay hindi bababa sa Hwanguyang billion won, o baka mas higit pa. Bukod pa sa ulat, nagdagdag pa ng impormasyon ng sekretaryo na bukod sa coins, ito rin ay kumpanyang mabilis na lumago sa nakaraang 10 taon sa larangan ng seguridad at networking sa Amerika at Japan. Ang headquarters ay nasa Amerika, at nagpapakita rin ng interes ang China. Ngunit walang sinabi si Lee Ara. Nagbigay lang siya ng isang malakas na ham at isinara ang ulat. Muli pang iminungkahi ng sekretaryo kung kailangan pa ba nilang masusing imbestigahan. Ngunit itinabi ni Lee Ara ang file at sinabi na hindi na iyon kailangan, dahil mukha naman itong disenteng makasama, kaya ayos na. Nagsimula ang kabanata sa bagong araw sa Seoul International High School.